Alleluia, 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 Alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betanya kasama ang 12, palibhasa'y gumagabi na noon. Kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanong nito sa di kalayuan ng isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon, at ipinagtataob ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan, at tinuruan niya ang mga tao at sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay talanginan ng lahat ng bansa, ngunit ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat nooy, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa Kanya dahil sa humahanga ang lahat ng tao sa Kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang Kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos sa sinumpa ninyo. At sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa Kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang napakagandang aral ang narinig natin mula sa unang pagbasa
hanggang sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Nais kong gamitin ang salitang kaloob. Sabi ni Pedro sa kanyang pamayanan, tayo'y pinagkatiwalaan ng mga kaloob. At ito'y dapat nating ingatan at gamitin at gawin itong makapamunga. Minamahal ko mga kapatid, kapag sinabing kaloob, ito'y kusang ibinibigay sa atin. Kapag sinabing kaloob, ito'y isang regalo. Kapag sinabing kaloob, ito'y galing sa puso ng Diyos at ibinibigay ito sa atin. Maaring ito ay material na bagay, pero higit pa roon, maaring ito ay bagay na hindi basta-basta nakikita lamang ng mata, kundi na pagyayaman sa ating kaibuturan, na pagyayaman ito sa ating buhay. Ano sa tingin ninyo ang kaloob ng Diyos sa inyo ngayon? Mga katangian na maaaring ipagmalaki ng kaharian ng Diyos para sa atin. Mga kaloob na katangian na magpapakilala sa atin na tayo ay mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Mga kaloob na katangian na magpapakilala na tayo ay tunay na mga anak ng Diyos. At ito ang nais ni Pedro na pagyamanin natin upang higit nating maipakilala ang Diyos sa bala na. Upang higit nating maipakilala ang kaharian ng Diyos sa mundo. At ito rin ang nais ipahiwatig sa ating ebanghelyo ngayon. Noong sila'y naglalakad patungong Jerusalem, nakita ni Jesus ang isang puno ng igos na punong-puno ng dahon. Maganda sa panlabas, pero walang bunga. At halos sabihin niya, wala nang makakain pa ng iyong bunga. Sinumpa niya ang puno ng igos at nung kanilang madaanan, pagkatapos ng isang araw, ito'y bigyan na lamang natuyot, nawalan ng buhay, sapagkat siya'y naisumpa na. Minamahal ko mga kapatid, kung nais natin maging kalugod-lugod sa mata ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, nais niyang makita tayo ngayon na namumunga sa mga kaloob na ibinigay sa atin at pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mga katangian na dapat sana'y namumunga na bilang mga deboto ngayon. Naalaala po ninyo, noong nakarang linggo, hindi ba tayo'y nagdiwang ng ikatlong misteryo ng luwalhati? Ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad? At nung tayo'y nagninilay patungkol sa Espiritu Santo, alam natin na ang Espiritu Santo ay may angking kaloob sa bawat isa at meron din siyang mga bunga na dapat nating pinalalago at pinauunlad. Nariyan ang bunga ng kagalakan, ang kasipagan, ang kaaliwan, ang kabutihan, ang pagkamaunawain. Kung kita ng Panginoon na ito'y pinamumunga natin sa pang-araw-araw nating buhay, tiyak na tiyak tayong nalulugod ang Diyos sa atin. Kaya't minamahal ko mga kapatid, kung tayo ay nananalangin ngayon sa harapan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, umasa tayong diringgin ng ating panalangin. Pero ipakita natin sa Panginoon na namumunga ang lahat ng kanyang kaloob sa atin. Yung katangian na meron tayo, paunlarin natin ito, palawigin natin, paramihin natin ito, hanggang sa ang makilala, hindi na ako. Ang makilala ay ang Jesus Nazareno. Diyaan natin makikita kung talagang tayo'y sumusunod at nagmamahal sa ating mahal na Poon. Kaya't minamahal ko mga kapatid, kung nananalangin ka, tiyakin mong namumunga ang mga katangiang ipinagkaloob sa iyo. Upang sa gayon, sa paglabas mo sa dambanang ito,
tanggapin mo na, angkinin mo na ang iyong panalangin ay natanggap na natin. Yaan ang taong may pananampalataya. Yan ang taong nagtitiwala sa Diyos. Yan ang taong walang inaasahan, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Lalabas siya sa dabanang itong sinagot na ang kanyang panalangin. Nasa kanya na, tinatanggap niya na ang kanyang hinihiling. Mangyayari ito kung walang silid sa iyong puso ng pag-aalinlangan at pagdududa. Kung ngayon, hinihiling mo, nagagaling ka, magtiwala ka. Paglabas mo sa dambanang ito, magaling ka na. Minamahal kong mga kapatid, huwag nating hayaang sumpain tayo ng tadhana. Mahabagin at mabuti ang Diyos. Ibibigay niya ang ating pangailangan, pero bilang mga tumanggap, tayo meron ding pananagutan na paunlarin, paramihin, gawin ding kaloob ang unang kaloob na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen.